atin. Ano po, at matagal na rin tayo hindi nagkakasama ng personal. Tayo ngayon ay lagi na lamang sa social media na kikita. Ano po. Purihin ang ating pong Panginoon. Kaya kumusta na lang sa bawat sa maaaring sa darating na buwan ay magkita-kita na tayo. Kung ililip na ng ating presidente ang tinatawag na ECQ. Ano? So, nawa ay bumalik na tayo sa tinatawag na dati nating mga ginagawa at magkasama-sama tayo sa ating mga pagtitipon. Nawa pagkalooban tayo ng Panginoon na bumalik na tayo sa dati nating mga ginagawa. Back to normal. But sad to say na meron yatang tinatawag na new normal na sinasabi at hindi natin alam kung ano to. So, marami tayo mga nagiging kaisipan sa mga darating na mga panahon na para bagang
meron tayong bagong hinaharap sa atin. Kaya merong mga kaisipang negatibo at merong mga kaisipan tayong nagiging positibo. Naman maging positibo lahat ang ating mga magiging kaisipan. So sa araw pong ito, tayo po ay natalakay sa isang pag-aaral na tinatawag na maging positibo tayo sa mga negatibong nangyayari sa ating mundo. Maging positibo sa negatibong mundo. Ito po ang ating tatalakayin at ang ating po talata ay ating pong tukuhanin dito po sa aklat ng taga-Pilipos na sinulat ni Apostol Pablo. Ano po, dito po sabi sa Pilipos chapter 4 verse 6 to 9. Sabi sa sali ng mabuting balita, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7, at ang di malirit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at isip sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sa verse 8, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, o ito yung pinatawag na positibo. Marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. And then sa last verse, verse 9, sa gawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita ninyo sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Saglit tayo nimuko at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo, na pangunahan kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Amang banal, patawarin niyo mo kami sa lahat ng aming po mga pagkukulang, sa lahat ng bagay na aming po nagagawa. Tunay nga ang aming pong dalangin na samahan kami, Panginoon, sa aming pong pag-aaral na ito at bigyan kami ng isang pusong bukas upang ang iyong mga salita na aming pong pag-aaralan ay maging positibo lahat sa aming pong mga buhay. Anumang mga negatibo na darating sa aming mga kaisipan ay aking pong binawasak sa pangalan ni Jesus. At ang tanging mga positibong bagay lamang, Panginoon, ang maging laman ang aming mga puso at isip. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo ngayon mga kapatid ay nabubuhay sa negatibong mundo. Bakit natin sabing negatibong mundo? Kapagkat marami tayong nagaganap sa ating pong kapaligiran, na lalo't ngayon ay ang ating pong nararanasan ay hindi kakaiba. Ano po, hindi pangkaraniwan sapagkat ang nangyayari sa atin, hindi lamang sa ating bayan, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo na marahil ito sapagkat tinatayang mahigit 100 bansa na ang tinatamaan ng tinatawag na pandemic na ito sa ating pong nangyayari ito. Kaya tayo ngayon ay narito sa negatibong mundo. Kung subalit, sabi nga po ng ating pong Panginoon, doon po sa John chapter 16 verse 33, na talagang meron talaga tayong mararanasan na tawag dito, nakapighatian dito sa mundong ito. Pero, sabi ng ating pong Panginoon na, sabi niya sa John chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Meron kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit, laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito. So, kung ang ating Panginoong Hesus ay nagtagumpay sa mundong ito, sa sanlibutan ito, tayong lahat na nakipag-isa sa Kanya, ay mayroong pagkatagumpay sapagkat tayo ay bitbit ng ating po Panginoon dahil tayo ay nagkaroon ng pakikipag-isa sa ating po Panginoon. Kung kaya tayong lahat ay mayroong pagkatagumpay, kung kaya sinasabi ito ng Panginoon sa atin na huwag tayong maglumihanan sapagkat tayo ay talagang subject sa mga ganitong bagay dahil nandito pa tayo sa magulong sanlibutan na ito. Kung nais natin hindi maranasan ang magulong sanlibutan na ito o ang mga negatibong nangyayari doon sa mundo ito, kinakailangan na ikaw ay umuwi na, no? O ikaw ay pumanaw na. So para hindi natin
maranasan yung mga ganong bagay. Kung kaya ang tayo ay subject sa mga bagay na nangyayari dito. Pero hindi dapat tayo na maging negatibo sa lahat ng bagay na nangyayari dito sa ating mundo kung di lagi tayo tumanaw sa mga pangako ng ating pong Panginoon. Kaya tayo ay apektado ng magulong mundong ito sa mga tinatawag na violence, sa mga digmaan, sa mga anumang mga nangyayari o crime, minsan mga tinatawag na mga breakups o yung mga tinatawag na abortion, yung alcohol, lahat yan. And then, ito nga ay yung virus. Ano po? Ito yung matinding ating pinagdadaanan ngayon, yung virus na ito. Although marami na tayong virus na pinagdaanan, ano po, subalit kakaiba itong virus na ito. Yung mga nakakaraang virus na dinaanan ng may mga bansa na nakaranas ng mga virus, pero hindi kagaya ng tinatawag ng virus na ito, kundi ang virus na ito ay pang buong mundo. Ano po, kung kaya kakaiba. Kaya hindi tayo dapat na maging negatibong tao sa mundong ito. Although meron tayong mga virus na hinaharap o kinakaharap, no, dapat tayo ay laging kahit na mayroong virus na nangyayari o kaganapan sa ating mundo, dapat tayo ay laging mayroong kagalakan at nagpapasalamat. Pastor, paano natin masasabi na magpasalamat? Ganun yung tayo ay nasa tinatawag na kalamidad sa ating bayan. Po. So, kasi ito yung gusto ng ating Panginoon o ng sinabi ng kanyang salita. Dito po sa Pilipos chapter 3 verse 1, sabi rito, sa wakas mga kapatid, mag-alala kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan na ulit-ulitin isulat sa inyo mga bagay nito. At ito naman sa ikabubuti ninyo. Tingnan niyo po, kung ikaw ay mayroong kagalakan, ibig sabihin, kahit na mayroong nangyayari mga negatibong bagay dito sa ating sangkatauhan, ikaw pa rin ay mayroong positibong pananaw, mayroong kang kagalakan sa iyong puso, hindi ka na aapektuhan. Although naririyan yung mga bagay na nangyayari sa ating kalagitnaan, pero hindi tayo dapat napipigilan ng ating pong pagpapasalamat sa ating Panginoon, sapagkat alam natin ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran. Naniniwala tayo na ito ay kontrolado ng ating Panginoon. Ito po ay isa rin kapahayagan ng ating Panginoon o isang way ng ating Diyos upang marahil ang tao ay bisingin niya upang lalong o mapalapit sa Kanya. Kaya dapat lagi tayong mag-focus sa mga positibong bagay, yung ating mga pag-iisip, yung ating mga pagpupuri sa ating Panginoon. Hindi dapat ito mawala. Ito nga po yung aking pinangangambahan, baka yung pong ating pong mga kapatiran, dahil nga po sa tinatawag na lockdown na nangyayari sa atin, baka mag-lockdown na rin yung kanilang tinatawag na pananampalataya o yung kanilang relasyon o yung kanilang fellowship sa ating Panginoon ay nawala na o nanlamig na. Sapagkat hindi nagkakaroon ng fellowships. Kaya dapat lagi tayong mag-focus sa mga positibong bagay. Yung mga bagay na totoo, yung mga bagay na marangal, matuwid, yung mga bagay na malinis, yung kaibig-ibig at kagalang-galang. Sumalit, minsan ang mga Kristiyano ay may mga negatibong kaisipan. Maraming mga Kristiyano ay mareklamo. Hindi maiiwasan o tinatawag na yung mga Kristiyano ay magrereklamo, lalo ngayon. May mga pangyayari na kung saan yung tinatawag ba na SAP, no? Social Amelioration Program ng ating gobyerno, na marami ang hindi pa nakakatanggap ng ayuda ng ating gobyerno. Kung kaya minsan may mga Kristiyano na kung saan ay nagrereklamo. Bakit sila meron na, bakit kami ay wala pa. Kung kaya tayong mga tao na naririto ay nagkakaroon ng mga tinatawag na negatibong kaisipan, kung ano tuloy ang naiisip natin sa ating gobyerno o sa ating mga namamahala, lalo na sa ating barangay o sa isang ahensya
na kung saan ay nagpapatupad ng ganyang bagay. Kaya dapat ay stay put lang tayo, o ika nga ay maghintay lamang tayo kung ano yung kahihinatnan. Kasi hindi naman tayo dapat na magkaroon ng pag-aalala. Although talagang naririyan, pero tandaan natin mga kapatid na hindi pagkukulangan ng Diyos yung kanya pong mga anak. Magtiwala lamang tayo sa kanya. Magtiwala lamang tayo sa kanya. Naalala ko tuloy nga po si Elias, na kung saan ay dumating sa tinatawag na panahon na krisis sa kanyang buhay, na kung saan ay nag-quarantine din siya, no? Lockdown. Sabihin, pinapunta siya ng Panginoon doon sa isang lugar, sa isang kuweba, tapos dinala siya sa isang sapa, na kung saan ang naghahatid sa kanya ng pagkain ay ang rabid o yung uwak, no? Nagdadala sa kanya ng tinapay para sa kanyang pagkain. At doon sa kanyang tinatawag na nilalagyan na mayroong tubig. So, parang dumating yung panahon na natuyo na rin yung tubig. Pero, ang point natin dito, kapag ikaw ay may pagtitiwala sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Kaya, ang mga Kristiyano ay huwag tayo magrereklamo. Kasi kapag nagkakaroon tayo ng pagrereklamo, ay nahaluan ng negatibo yung ating kaisipan. Kaya, tayo ay magkaroon lagi ng mga positibong paraan. Kung may nadidelay man yung tinatawag na social amelioration program ng ating gobyerno, sabihin na lang natin na nadidelay lang yan, darating din yan sa atin. So, ito ay dapat natin makita. Paano tayo magiging positibo sa negatibong mundong ito? Pag-aralan natin. Hindi pa tayo nag-introduction lang tayo na. So, pag-aralan natin. Una, dapat tayo tumugon sa pag-ibig ng Diyos. Ang sabi ng verse 6 to 7 na ating pong teksto, sabi roon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hinginin niyo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, dapat tayo tumugon sa pag-ibig ng Diyos. Yan ang una. Inibig tayo ng Diyos sa kabila ng lahat. Sa kabila ng lahat na tayo ay palpak, na tayo ay hindi kaibig-ibig, subalit tayo pa rin ay inibig ng Diyos. Kung kaya yung mga negatibong bagay sa ating buhay ay hindi tinignan ng Diyos, kundi ang tinignan ng Diyos ay yung mga positibong bagay na mangyayari sa iyong buhay kapag ikaw ay nakakilala sa ating Panginoon. Kung ang Diyos, puro negatibo lamang ang pananaw niya sa atin, ay wala na tayong pag-asa. Pero salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos ay punong-puno ng positibong kaisipan, pananaw sa Kanya po mga nilalang. Kung kaya ang Diyos sa kanyang pananaw sa atin, although tayo ay punong-puno ng mga negatibong bagay, subalit ang Diyos ay hindi pa rin, para pag yung pag-asa ay hindi nawawala. Naalala niyo po ba yung awit na natawag na awit na ang Diyos lamang yung nagtiwala sa atin, sa atin. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Kung kaya hindi kita bibiguin. Dapat ito yung maging response natin sa pananaw ng Diyos sa ating buhay, na kahit tayo ay mga negatibo, lahat negatibo, subalit yung positibong bagay na yon ang tinitingnan ng Diyos sa ating buhay. Kaya inibig tayo ng Diyos sa kabila ng lahat. Inibig tayo ng Diyos sa paglikha niya sa atin. Nilikha tayo ng Diyos at hindi lamang yon. Sa kanyang paglikha sa atin, ano po ang sabi ng Bible? Iwinangis tayo. Iwinangis ka ng Diyos sa kanyang larawan. Hindi ibig sabihin na magkamukha tayo ng Diyos. Hindi, inibinangis tayo ng Diyos sa kanyang larawan. Inihayag niya yung kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan ng Bible. Kaya pakita ng Biblia kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganoon ang tingin ng Diyos sa atin. Puro positibo ang pananaw ng Diyos sa ating buhay. So, ang pag-ibig ng Diyos ay malinaw na makikita sa krus ng Kalbaryo. Ito ay nakita natin
ng malinaw sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan, kung kaya ang ating Panginoon na walang kasalanan ay naging makasalanan upang ikaw na makasalanan at ako na makasalanan ay maging walang kasalanan. Yung lahat ng mga negatibong bagay na nasa ating buhay, kinuha ng Diyos upang siya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Pinakita niya yung kanyang pag-ibig sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay kanyang ipinapakita sa pagsagot niya sa ating mga panalangin. Amen. Siyempre, tayo ay nananalangin at sa kanyang pagmamahal sa atin, tinutugon niya yung ating panalangin. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ito ay pagbibigay ng isang positibong kasagutan sa mga panalangin ng kanyang mga anak. Pangalawang mahalagang puntos, sabi dito, kailangan baguhin natin ang ating mga pag-iisip. No? Baguhin natin yung ating pag-iisip. Sabi ng verse 8 ng ating pong teksto, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip yung mga bagay na karapat-dapat. Bagay na kapuri-puri. Mga bagay na totoo. Mga bagay na marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Kaya nga sabi ng isang talata, no, magbago na tayo raw ng pag-iisip ayon sa sinabi ng Apostol Pablo. Kailangan magkaroon tayo ng pagbabago ng ating kaisipan, renewing the mind. Kung ang ating dating kaisipan pa rin ang laging nasa ating kaisipan, hindi tayo magkakaroon ng mga tinatawag na mga positibong bagay sapagkat yung ating dating nakaraan ay puro negatibo. Kung kaya kailangan baguhin natin yung ating mga pag-iisip. Tayo ay patuloy na nasasabugan ng mga negatibong mensahe sa ating paligid. Sabihin, nakakasagot tayo ng mga negatibong mensahe sa ating paligid. Lalo na ngayon sa panahon ng COVID-19 na every night kung tayo manonood ng balita na kung saan ay dati ang ating bilang ng mga tinamaan ng negatibo o ng mga coronavirus na ito, ng COVID na ito ay nasa ganoon lang. Hindi, araw-araw, pataas ng pataas, pataas ng pataas. So, ang mga tao ay patuloy na nagkakaroon ng mga kaisipan, natatakot na ngayon ang mga tao dahil sa mga negatibong bagay na ating nasasagap. Kung kaya ang ating kapaligiran ay patuloy na nagsasabog ng mga negatibong bagay sa ating buhay. Kung kaya ang mga tao naman ay napupuno ng mga tinatawag na takot. Kapag ang takot ay naunahan ng isang tao sa kanyang buhay, meron na siyang tinatawag na negatibong kaisipan. Kung kaya kapag nakikita natin ang mga news na ating napapanood, nagkakaroon tayo ng maraming takot. Okay lang na alam natin yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, pero hindi tayo dapat na maapektuhan ng mga tinatawag na mga negatibong bagay sa ating kapaligiran. Dapat ang mga anak ng Diyos ay laging nakatanaw sa mga pangako ng ating Panginoon. Anong sabi niya? Laging binabanggit ng ating mga kapatid, lalo na yung mga ginagamit na ating Panginoon. Anong sabi? Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwanan. So kapag ang mga negatibong bagay ang laging nakapasok sa ating isipan, nawawala yung mga pangako ng Diyos sa atin. So lagi natin isipin na hindi ako pababayaan ng ating Panginoon. Hindi niya ako iwanan. Sapagkat ito yung pangako niya. Manghawakan tayo sa pangako ng ating Panginoon. Maging aware tayo sa patuloy na problema ng mundo. Sabihin, tayo ngayon, kahit na mayroong mga negatibong nakasagap sa kaisipan o ng mundong ito, tayo ay maging bahagi na kung saan ay mga positibong bagay ipag-pray. So, kailangan dito ang mga Kristiyano na maging kasangkapan sa negatibong mundo ito, maging tayo ay instrumento. Tayo ay maging instrumento sa mundo ito. Yung mga nangyayari ay dapat alam natin. I-develop natin yung ating devotional life. Kapag kasi tayo puro negatibo na yung ating pananaw, yung ating isipan, baka hindi na rin tayo nagkakaroon ng devotional life sa ating buhay.
natatabunan na ito ng takot. Kaya nga sabi kagabi sa mensahe, doon po sa tinatawag, nung nakaraang araw, ano bang araw yun? Miyerkules, na fear not. Ang sabi ng mensahe ng isa nating kapatid, fear not. Huwag tayo Alam niyo, yung word na fear not sa Bible, no po, kung ating pong bibilangin yan from Old Testament to New Testament, kung ating kukwentahin lahat yan, ay makikita po natin na iyan ay mayroong bilang na 365. Na kung saan sa bawat araw sinasabi na ating Panginoon, fear not, huwag kang matakot. Kung ikaw ay anak ng Diyos, para sa iyo yan. Fear not. Ngayon, kung ikaw ay walang kaugnayan sa ating Panginoon, dapat ka nga matakot. No? Sapagkat ang wala sa Panginoon ay talagang naroon yung takot. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung kasama mo sa bahay. Kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka dapat matakot. Meron kang salita ng ating Panginoon na sa bawat araw, fear not. Huwag kang matakot. So, i-develop natin yung ating devotional life. Araw-araw ng pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Sabagat sa ating pagbabasa ng Biblia, napupuno tayo ng mga positibong bagay sa ating kaisipan at nagkakaroon tayo ng tinatawag na fellowship sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. Laging magpasalamat sa araw-araw sa ating buhay. Isang positibong bagay, yung laging nagpapasalamat kahit na ang nangyayari sa ating kapaligiran ay para bagang hindi maganda. Pero ang sabi ng Bible, lagi raw tayo magpasalamat. Ano daw ang nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating buhay, always pray and thanks sa ating Panginoon. Laging sa isip yung pagbabalik na ating Panginoon. Ano yung mga kapatid? Ay sa pangyayari ito na nangyayari sa ating sangkatauhan, ang focus ng maraming tao, kapati yung mga Kristiyano, yung pandemic. Hindi naiisip yung pagbabalik na ating Panginoon. O kaya dapat yung ating kaisipan hindi mawala doon sa tinatawag ng pagbabalik na ating Panginoon. Kasi pag nawala na sa ating kaisipan na ang Diyos ay babalik, ang ating Panginoon ay babalik, baka mawala na tayo sa hulog. Mawala na tayo sa ating wisyo. Kung kaya, lagi natin isaisip yung pagbabalik ng ating Panginoon. Maaaring yung pangyayari ito ay isa ring way ng ating Panginoon para ipakita o ipaghanda para ipaalam sa mga kanyang mga anak na malapit na siyang bumalik. Sapagkat itong mga pangyayari ito na nangyayari sa ating sangkatauhan, isang palatandaan ito ng pagbabalik ng ating Panginoon. Kung kaya tayo ay dapat maging aware, no? Dapat lagi natin i-prepare yung ating sarili na babalik na si Lord. No, hindi tayo dapat matabunan ng negatibong bagay, kundi lagi pa rin tayo nakapananaw doon sa positibong bagay na ang Diyos darating na siya, kaya nagkakaroon ng pangyayari mga ganitong bagay. Alam nyo, minsan yung pagbabalik ng Panginoon, minsan ito yung kaisipan ng mga Kristiyano, no? Ikaw na Kristiyano, no? Kung ikaw ay mayroong takot na ang Diyos ay babalik na, tingnan mo na, and magkaroon tayo ng konting, ano ba tawag dito? Evaluation sa ating buhay, ano po? Kasi ang takot ay kaakibat niyan ay parusa. No, kaya kailangan, kapag yung pagdating ng pagbalik ng ating Panginoon, kapag nadidinig natin, hindi ka dapat matakot. Dapat kang magalak. Amen. So kaya, dapat meron kang tinatawag na isipan, yung pangyayari ito, isang sign ng malapit ng pagbalik ng ating Panginoon. Pangatlong mahalagang punto, dapat nating pahalagahan o kilalanin ang kabutihan ng iba. Magkaroon din tayo ng pananaw ng mga bagay para sa iba, yung kabutihan na ating pong itanaw doon sa iba. Hindi yung kanilang kakulangan, hindi yung kanilang hindi ganap na pagkagawa, etc. ay doon tayo tumara. Kundi tayo ay magkaroon ng tinatawag ng kahalagahan o kilalanin yung kabutihan ng iba. Alam niyo mga kapatid, walang perfectong tao. Maging ang church, walang perfectong church.
Ano po, marami nga po mga Kristiyano kung saan-saan palipat-lipat ng church. Ano po, kung saan-saan pumupunta, naghahanap ng tinatawag ng perfectong church, naghahanap ng isang iglesia, ng church na kung saan ay ma-appreciate niya o yung magugustuhan niya o magugustuhan siya, etc. etc. Mga kapatid, kahit sa kamakarating, wala kang makikita perfectong church. At wala ka rin makikita o mahanap na perfectong pastor. Ano po, kapag ikaw ay nakahanap ng perfectong pastor, isama mo ako. Lahat ng pastor ay mayroong kakulangan, mayroong kapintasan. Ano po, walang pastor na perfecto o hindi pa tayo perfect. Pero ito ang gusto ng ating Panginoon, maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesus. Iyon ang sinasabi ng banal na pastor. Pero kapag maghahanap ka ng perfectong pastor, baka abutan ka ng tinatawag ng pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil sa iyong kahanap, wala kang makikita. Ang perfectong pastor lamang ay ang ating Panginoon. Siya ang mabuting pastor, good shepherd, na kung saan ay napag-aralan natin ng mga nakaraan. So, dapat natin pahalagahan at kilalanin ng iba. May mga taong positibo sa maraming bagay. Ang iba ay totoo. Diba? Marangal, matuwid, sabi ng verse 18 natin pinag-aaralan. Ang iba ay kaibig-ibig, kagalang-galang. Ito yung mga tinatawag na kahalagahan o dapat natin kilalanin yung kabutihan ng iba. Pero hindi lahat yan ay magkakasama. Meron sila mga katangian. May kanya-kanya tayong tinatawag na dapat itong mga katangian ito ay pinagsasama-sama. Kaya sabi, dapat tayong magpasalamat sa Diyos. No? Sapagkat sinasabi ng Pilipos 1:3, nagpapasalamat ako sa Diyos sa tuwing maalala ko kayo. Sabi ng Pilipos. So, dapat alalahanin natin itong ating mga kapatid na ito na mayroong bagay na kaibig-ibig, yung totoo, mayroong marangang, tuwid, etc. etc. Paano nasabi ni Pablo ang mga bagay na ito? Kasi si Pablo, kaya niya nasabi yung mga ganung bagay. Okay, take note ang mga mananampalataya doon sa panahon ni Pablo ay hindi yan mga perpekto. Pero bakit sinabi ni Pablo na kailangan daw maging laman ng ating kaisipan ay yung mga bagay na totoo? Kasi, mga kapatid, pinipili ni Pablo yung mga positibong bagay. Hindi yung mga bagay na negatibo na maaaring magpabagsak sa kanya o sa kanyang kapwa. Kung kaya, pinipili niya yung mga sasabihin niya. Pinipili niya isipin yung mga positibong bagay. Kaya mga kapatid, piliin natin yung mga positibong bagay, yung mga pangungusap na nakaka-encourage, hindi yung mga pangungusap na nagpapabagsak, kundi pangungusap na nagpapataas, tawag dito, yung pananampalataya ay iaangat. Kahit na mahina pa ang iyong pananampalataya, dapat ikaw na malakas sa pananampalataya ay iangat mo yung pananampalataya ng iyong kapatid. So, sabi nga po rito, dapat nating pahalagahan o kilalanin yung ating ibang mga kapatid o yung kanilang mga kapatid. Panghuli, pang-apat, kailangan nating umabot ng mga nawawala o mga kaluluwa o mabot ng mga kaluluwang mga nawawalang kaluluwa at yung mga nasasaktan. Sayo ay hindi pa rin umaalis sa ating tinatawag na tema sa buong taon. Although mayroong lockdown ngayon, pero yung ating Vision 2020 ay hindi ito nasasaklaw na tinatawag na lockdown. Ano po? Yes, meron tinatawag na parang quarantine lang, nasa home quarantine tayo, no? Tayo ay meron tinatawag na pagpapahinga. Baka sa pagkatapos ng pagpapahinga ito, ng home quarantine ito, ECQ, no, ay magpanibagong sigla, magpanibagong lakas, maaaring ito ay isang revival. Dapat mga kapatid, na tayo ay nasa panahon ngayon ng tinatawag ng quarantine, dapat inuubos natin o
yung ating panahon na nasa panahon ng pagpapahinga, dapat tayo ay lalong lumalapit sa Panginoon. Para pag dumating yung tinatawag ng ito na yung go signal, meron tayong sigla, meron tayong lakas na kung saan itong ating pananaw na ito na Vision 2020 ay magpatuloy. Ating pag-ukulan ng pansin yung ating larangan. Ano ba yung ating larangan? Yung ating mga gawain. Kesa yung mga mali o yung mga puna o pagkakulang na iba, ang ating pagtuunan, yung ating ministry, yung ating gagawin para bagang meron ka ng pinaplano pagkatapos nito, ito yung aking gagawin. Although ngayon ay dahil nga meron tinatawag na parang merong pagbabawal, hindi tayo ay lumabas ng bahay, kaya maaaring hindi tayo makahayo, hindi tayo makapunta sa ating mga kaibigan, etc. etc. Pero matatapos din ito. Pagkatapos nito, ano na ang ating gagawin? So dapat meron tayong kaisipan, pagkatapos ng mga bagay nito, ano yung aking gagawin? Ano yung aking magiging response? Baka naman pagkatapos ng quarantine ito, ng home quarantine ito, ay ikaw ay pagod na pagod pa. Mga kapatid, huwag natin sayangin yung mga pagkakataon. Meron tayong dapat buuin sa ating mga kaisipan. Kaya nga, minsan, isang araw, ang panalangin ko sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo kami ng angkop na gagawin pagkatapos ng mga pangyayaring ito sa aming buhay. Magkaroon kami ng sigla, panibagong sigla, at magkaroon kami ng ibang estratehiya na gagawin. Ano niya mga kapatid? Sabi nga ng isang kwento, kwento ni Pastor Rapi. Meron daw isang pastor na nadistino doon sa US, Amerika, na kung saan sabi ng pastor na ito, nung siya ay dumating sa lugar na yon, parang gusto niyang umuwi na. Dahil daw ang response ng mga tao roon patungkol sa spiritual ay matamlay. Kaya parang gusto niya na umuwi. Pero noong bumangga yung eroplano doon sa Twin Building, no, yung tinatawag na September 11, no, 11/11 o 9/11, tumawagin. Yung mga tao raw, biglang nagpuntahan, naging aktibo sa church. Yung church ay para bagang biglang nagkaroon ng revival. Alam niyo mga kapatid, baka itong tinatawag na pandemic na ito, isang salbo ng tinatawag na revival. Isang revival. Kung kaya, prepare lang tayo. Baka ang tao ay ang mga tao ay naghahanap ngayon na tinatawag ng makaka-ibsan sa kanilang mga alalahanin. Kung kaya ikaw na Kristiyano, dapat maging aware ka. Maging aware tayo. Ano na ang ating gagawin pagkatapos nito? Kaya ang pakiusap ni Pablo sa mga taga-Pilipos na gayahin yung kanyang ginagawa. Parang tayo, gayahin natin yung ginagawa ni Apostol Pablo. Sapagkat si Pablo, laging umaabot. Ito yung nais niya na iparating sa mga taga-Pilipos na sabi, laging umaabot ng mga, si Pablo, ito yung kanyang mithiin. Ano po? Sapagkat ang sabi niya sa Roma chapter 1 verse 16, no? Kapag raw siya, kung ating ipaparaphrase, kapag siya hindi nakakaabot ng kaluluwa, parang matamlay. Kasi ang pag-abot ng kaluluwa, sabi, meron itong kapangyarihan. Meron itong kapangyarihan. Saan? Sa mga inililigtas o naliligtas. Ang kapangyarihan ng mabuting balita ay yung pagbabago ng buhay ng isang tao kapag nakakilala sa Panginoon. Ito ang kapangyarihan ng mabuting balita. Kung kaya ang ating babasahin ng Roma chapter 1 verse 16, ito yung ating makikita. Para bagang iisipin natin, meron akong utang na dapat na mabayaran. Saan tayo para makabayad yung makaabot ng kaluluwa. So, kailangan natin umabot ng kaluluwa. Yung ating Vision 2020 ay nagpapatuloy. Ano ang Vision 2020? Yung ating text ron, hanapin, abutin ang mga nawawala. Ang sabi ng Luke chapter 19, verse 10. Lagi natin isip, alam nyo, ito yung talagang prime task ng mga Kristiyano. Ang hanapin ang mga naliligaw, ang mga kaluluwang nawawala, sapagkat ito yung misyon ng ating Panginoon. Kaya siya ay napako doon sa krus ng Kalbaryo upang ang mga naliligaw, nawawala ito magkaroon ng kaligtasan. Kaya
palaging tayong maghanap ng isang katulad ni Sakeo. Palagi siyang umaasam at nagmamahal sa mga kaluluwa. Si Pablo, laging umaasam at nagmamahal sa mga kaluluwa. Ang pagdadala ng kaluluwa kay Jesus ang nagbibigay sa kanya ng positibong kagalakan kay Kristo. Mga kapatid, kapag tayo ay mayroong positibong pananaw at nagdadala tayo ng tinatawag ng kaluluwa sa ating Panginoon, ang kagalakan sa puso ng bawat isang Kristiyano ay naroroon. Kung kaya, minsan ang mga Kristiyano sa kanyang paghahangad o nais na makaabot ng kaluluwa, nandoon muna yung tinatawag na pighati o kahirapan. Ano sabi ng awit, chapter 126, verse 6? Ang sabi roon, yaong mga nagsisihayong dalay binhit, nananangis, pagka kasi tayo, mga mag-share, dala natin yung binhi. Binhi ng salita ng Diyos. Binhi ang tawag din Pero sabi nga ron, kapag ito yung misa sinishare natin, maraming mga pagtanggi, kung kaya naroon yung ating minsan panalangis, yung mga pag-iyak sa Panginoon, pinapanalangin mo, yung dinadalhan mo ng mabuting balita. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat sinasabi ng Isaiah chapter 55 verse 11 na sabi ron, hindi babalik sa Diyos yung mga salita niya nang walang nangyayari. Mayroong nangyayari. Hindi natin alam, sa ngayon, hindi pa nagkakaroon ng tinatawag ng kaganapan ng yung sinishare. Pero hindi natin alam, mayroong nangyayari dyan. Tingnan natin ang isang halimbawa. Kapag ikaw ay nagtanim ng isang binhi, itinanim mo sa lupa, nilagyan mo, tinabunan mo, etc. etc. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa ilalim ng lupa. Amen. Basta tayo, itinanim lang natin doon. Pero hindi natin nalalaman kung ano nangyayari. Merong nagaganap. Merong nagaganap. Kung inyo po natatandaan, yung ating itinuro, yung tinatawag ng mga binhi na yan, kung inyo pong naalala, merong nangyayari. So, ganito rin yung pagkatanim natin ng salita ng Diyos, pag-share ng mabuting balita, mayroong nangyayari dyan. Kung kaya, huwag tayong tinatawag, mawawala ng pag-asa sapagkat sabi nga ng salita ng Diyos, Isaiah 55:11, hindi yan babalik sa Diyos nang walang nangyayari. Mayroong nangyayari. Kung kaya, sabi ron, kapag may nangyari, sabi ng ating sa awit 126, tuloy natin, sabi roon, ay aawit ng may galak, dalay ani, pagbabalik. Ang ani, tinatawag, ay yung bang kaluluwa. Kapag ikaw nagtanim, di ba, pag namunga, pag tumubo, haharbisin mo yung iyong tinanim, di ba, kapag inaani mo, meron kang tuwa. Sapagkat ang iyong pagpapagalang, ang iyong pinagpaguran ay merong bunga. Ganon din ang mga Kristiyano na nagsishare ng mabuting balita. Kapag ang isang kaluluwa ay tumanggap, kumilala sa ating Panginoon, meron tayong pag-alala. Yung kaya sabi roon, dalay ani, pagbabalik. Sabi ng buong verse, yung mga nagsisihayo, dalay binhi na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani, pagbabalik. At sa ating pong panghuli, ang pananampalataya kay Kristo ay nagbibigay sa atin ng positibo sa mundong ito na negatibo. Mga kapatid, lagi natin isipin yung mga pangako ng Diyos. Ang mga positibong bagay na ipinangako ng ating Panginoon. Although tayo ngayon ay nasa tinatawag na magulo at mga positibong bagay na nangyayari sa ating sangkatauhan, pero always remember na nandiyan pa rin ang ating Panginoon. Kontrolado niya ang lahat ng bagay. Kung ikaw ay ikaw ay isang anak ng Diyos, magtiwala ka sa pinangako ng Diyos, sa mga sinabi niya, pangako ng Diyos sa atin. Pangalawa, ang isang positibong patotoo ay magdadala sa iba, sa ating tagapagligtas. Kapag meron tayong pananaw na positibo, ang mga tao, yung mga negatibo ang kaisipan, mababago ang kanilang kaisipan, sapagkat binabahaginan mo ng mga positibong bagay, sapagkat ang salita ng Diyos ay positibong magbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Kung kaya, huwag tayo mawawalan ng tinatawag ng pag-asa. Although tayo ay nasa negatibong sitwasyon,
always remember na laging mayroong pagsikap ng umaga. Ngayon, nandun tayo sa dilim, pero mayroon pa rin at tinatawag na umaga. Sabi nga ng isang awit kung ano ba yung isang awit na yun, yun natin sipin yan. Yung mga, yung isang awit na yung tinitrade niya, yung kanyang yes Lord na sinasabi yung ating inaawit doon. Meron itong isang portion na sa ngayon sa gabi ay meron tinatawag para madilim, pero merong umaga. No, merong sisikat ang umaga. Ito yung pag-asa. Darating ang tinatawag ng pag-asa. Mga kapatid, minsan pa kahit tayo ay nasa negatibong pangyayari ngayon, lagi pa rin tayo magkaroon ng kaisipang positibo sa ating buhay. Maging positibo sa negatibong mundong ito. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, yes, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo. Naalisin niyo po yung mga negatibong kaisipan sa buhay at puso ng iyong mga anak. Pawiin niyo po, Panginoon, ang mga agam-agam sa puso at isipan ng bawat isa po sa amin. Tunay nga po na ang mga nangyayari sa aming kapaligiran ay isang nakakatakot na bagay, sapagkat ang karamdaman na ito na lumalaganap ay hindi namin nakikita. Kung kaya kami ay nagkakaroon ng negatibong kaisipan sa aming buhay. Pero salamat sapagkat patuloy kang nagpapaalala na huwag kaming matakot. Ikaw ang may control. Lord God, lagi isa-isip namin na kami ay cover ng iyong banal na dugo. Isang pangyayari doon sa lugar ng Ehipto noong mga nakaraang libong taon na, Panginoon, na ang iyong mga anak ay inutusan mo na magpahid ng dugo ng kordero. At ang dugo ng kordero ito, kapag nasilayan o nakita ng anghel na mamumuksa, lalagpas ang anghel na ito. Kung kaya ang mga sumunod sa ito sa iyong kalooban, Panginoon, ay nagkaroon ng kaligtasan. Kami na iyong mga anak na kumilala doon sa yung bugtong na anak na si Jesus na naapako sa krus ng Kalbaryo, at dahil sa kanyang banal na dugo na tumigis doon na siyang pinangtubos sa amin. Kung kaya kami ngayong, Panginoon, ay cover ng iyong banal na dugo. Kung kaya huwag kaming magkaroon ng takot, kundi lagi namin isipin na ang banal na dugo ng aming Panginoon sa Kristo ang siyang kumocover sa amin, nagbibigay proteksyon sa amin. Kaya Lord, magkaroon kami ng positibong pananaw sa mga bagay niya. At dalangin din namin, Panginoon, patuloy na ang mga pangyayaring ito na nangyayari sa mundo ito ay magkaroon na ng katapusan, Panginoon. Lord God, patuloy na magbangon ka ng iyong mga anak na kung saan ay makalikha ng tinatawag na pangontra sa crisis na ito, sa COVID crisis na ito, Panginoon. Yes, Lord God, tulungan mo po, Panginoon, at bigyan ng karunungan ang mga siyensya o mga scientist nito na lumilikha ng gamot para sa virus na ito. Ganon din, Panginoon, dalangin namin ang aming po mahal na Pangulo na bigyan mo siya ng pusong mayroong tunay na pagkakilala sa iyo. Sa panahon ito ng crisis, Panginoon, walang ibang kailangan ang aming bayan, ang aming bansa, kundi ikaw. Magkaroon ng pagkitiwala ang aming Pangulo sa iyo. Magkaroon siya ng pagkaunawa at pagkakilala sa isang tunay na Diyos. Tulungan mo po ang aming mahal na Pangulo, 10 ng kanyang mga cabinet secretaries, yung kanyang mga katuwang, mga nakakasama sa pagresulta, Panginoon, sa tinatawag na crisis nito. Bigyan mo po siya patuloy ng mga kasama na magpapayo, Panginoon, para sa kabutihan ng bawat isa. Yes, Lord God, tulungan mo po ang aming Pangulo nito. Ganon din, O Diyos, ang aming pong dalangin na ang aming mga doktor, mga nurses, na kung saan ay siyang nasa front line. Koberan mo po, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Dinadalangin namin sila na patuloy na bigyan ng proteksyon, Panginoon, at ilayo sa anumang
gawa ng Christ, ng virus na ito, Panginoon. Yes, Lord God. Ganun din ang mga dinapuan ng karamdaman ng mga positibo, Panginoon, sa virus na ito. Lord God, ang dalangin namin, makarecover sila, balik mo po sila, Panginoon, sa dati nilang sigla, sa dati nilang kalusugan, at muli ay magkaroon, Panginoon, ng kalakasan sa kanilang buhay. Panginoon. Ganon din, dalangin namin ang mga sundalo at mga kapulisan, Panginoon, na kung saan ay na magpatupad ng tama na ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Lord God, ingatan mo po sila sapagkat hindi biro, Panginoon, ang magsaayos ng aming pong bayan. Lord God, sapagkat marami na rin mga sundalo at pulis na kung saan ay namatay dahil po sa tinatawag na virus nito. At marami na rin, O Diyos, ang tinamaan, Panginoon, naging positibo. Kaya ang aming dalangin, Panginoon, na kung saan magkaroon sila ng kagalingan. Amang banal, purihin ka. Sapagkat tunay nga alam namin, O Diyos, na ang lahat ng mga nangyayari ito sa aming bayan, sa aming isang katauhan, ay isang babala, isang paghahanda, Panginoon. Kung kaya, huwag kaming magkaroon na matakot, Panginoon, sa ganitong bagay, kundi ang paghandaan namin, Panginoon, ang iyong pagbabalik, Panginoon. Ito ang aming itanaw, Panginoon. Hindi kami matabunan ng mga pangyayari na gaganap sa aming sabato. Ihanda mo po ang iyong pong mga anak. Salamat po, O Diyos. Tunay nga po, purihin ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo po namin binabalik o binibigay ang lahat ng kapurihan sapagkat ikaw ang karapat-dapat na mga kapurihan, mapasalamatan sa pangalan ni Jesus, ito pa ang aming dalangin. Amen. Amen. Purihin.